anong pumasok sa isip mo, Attorney Barry, when you learned about this endorsement by Lenny Robredo of Pacquiao and Benhur Abalos? Well, yung kay Senator Manny Pacquiao, hindi ako masyadong nagulat doon. Kasi they've always had a pretty good relationship. Magkakasama kami sa 16th Congress noong 2013. So nung pa lang, parang medyo okay na sila. Nung 2022, nung tumatakbo siyang presidente, silang dalawa tumatakbong presidente. Sa isang interview, naalala ko very clearly, tinanong siya, kung hindi ka tumatakbo, sinong susuportahan mo? Sagot niya, Manny Pacquiao. So ibig sabihin, medyo yon was not too surprising dun sa aking yung kay Secretary Abalos ang medyo nagulat ako dahil I wasn't aware that they were actually close, and that's really the thing. Kay VP Lenny, sa aking makakakilala sa kanya in all the years na magkasama kami sa Congress, sa OVP, sa kampanya, alam ko yung pag-endorse sa kanya, that's always going to be a personal thing. Ibig sabihin, hindi yun isang bagay na basta lang gagawin niya. Kailangan meron kayong personal na pagkilala, at least nakausap. Meron siyang tiwala doon sa tao on a very personal level. Di ba? Yun yung point doon. So, I suppose nakapag-usap sila. I suppose meron silang relationship sa kanyang time sa DILG. Hindi ako sure kasi hindi na ako masyadong involved dun sa kanyang ever since she started itong mayoralty run niya. I haven't really had the opportunity na makapag-usap pa kami. So hindi ko alam actually kung saan nanggagaling yun. But definitely, yung iba kasi mga speculation, politika to, blah blah blah, ganyan. I don't think ganun si BP Lenny. Diba? Yung kagabi sabi ni Alan, game theory. May gano'n, di ba? I mean, hindi ko sinasabing hindi walang role yon. Posible na merong ganong consideration. Pero kung if that was a consideration, hindi lang yon yung only consideration. Part of it will always be yung kanyang personal na pananaw, personal na pagtingin dun sa tao. Kasi sa kapagkilala ko sa kanya, ganyan talaga yung style niya. That she really wants Pacquiao and Abalos to win. Ngayon, if she endorses, then definitely sa tingin ko. Di ba? Okay. Kasi may mga malilikot mag-isip eh. Nadilig mo na siguro. Na parang bababa yung ibang mga tao, tataas yung mga niya. I don't think ganun si BP Lenny. Parang ang claim ng ibang malisyoso mag-isip na itago natin sa pangalang Alan Herman na sinusugan ng isa pang malisyoso mag-isip na itago natin sa pangalang Ronald Llamas. Oo, mga kausap natin siya kagabi, no. Hindi kita hinalo kasi baka mabinat ka, Senator eh. Attorney Barry, no. Doon sa kanilang malisyosong pag-iisip, parang ang dating, mukhang ang effect nito, mahawi yung daan para makalusot yung si Kiko. Yung dalawa. Oo. Yun nga. Ano bang tingin mo na, Attorney Barry? Hindi ako naniniwala na si VP Lenny will agree sa isang endorsement. Kakausapin niya personal yung tao, endorse yung tao. Alam ko, sinamahan pa yata niyang umikot sa Naga. Di ba? Tama ba yung nabasa ko? Tapos, only para saksakin sa likod. Di ba? Alam mo ba yun? Hindi siya ganong klaseng tao. Di ba? Si VP Lenny is di ba? Sa mundo ng politika, isa yan sa mga tao na diretso, 'di ba? Sa ganyang klaseng may isang salita, 'di ba? Yun yung pagkakakilala ko sa kanya. So sa akin, yung ganung klaseng endorsement, tinetake ko 'yon at face value. Ibig sabihin, talagang gusto niyang manalo itong mga tao ito. Talagang naniniwala siya na magiging maayos na senador itong dalawang ito. And that will really be based on kanyang personal relationship sa kanila. Sa tingin mo ba magiging maayos na senador si Pacquiao muli, tsaka si Abalos? Ako, hindi ko masyadong kilala si Secretary Abalos. Quite honestly. Wala akong experience at all with him. Ang tagal lang isip eh. Dapat si Kong Manny pa kilala ko sa kanya. Sen Manny, alam ko mabait siyang tao. Diba? Yun. Alam ko na meron talaga siyang puso para sa kapwa, 'di ba?
Hindi ako nag-agree sa mga ibang mga posisyon niya on certain issues. Halimbawa, posisyon niya on LGBT rights, for example. Naalala ko, nung pareho kaming nasa Congress, nagkaroon pa ng very, very public na sagutan about that. Diba? Pero, diba, at this point kasi, given yung mga choices, let me put it this way, I would much rather na manalo si Manny Pacquiao kaysa kay Amy Marcos. Grabe naman, nananahimik si Amy at ini-endorse ni Sara nadamay. Grabe naman. Di ba? Napaka-simple, di ba? Sabi nga ni Sara, palitan mo na yung apelido mo, di ba? Yung ganun joke. Okay. Pero do you think, isang tabi natin yung kung ano man yung objective intention, no, ni Leni Robredo. Pero you think this might lead to that net effect na baka makinabang itong sina Kiko and Bam? Well, definitely, di ba? Kung ang pinag-uusapan natin ay yung pagposisyon doon sa mga last few valuable slots na naiwan. Kasi, di ba sa ano naman sa senatorial race naman, ang talagang pinag-aagawan yan, mga 9 to 12. Diba? Yung mga papataas dyan, medyo safe na yan. Diba? Yun yung di na yan masyadong gagala. Unless meron drastic pang mangyari between now tsaka eleksyon. Pero ang pinag-aagawa mo lang dyan yung mga last 3-4 slots. And dahil ang dami nilang nakatutok doon, obviously, kung magkakaroon ng ganyang klaseng pag-akyat ng iba, di ba? To the detriment ng mga ibang mga nakapwesto, tulad nga ng mga tip Amy Marcos, mga ganyan, Camille Villar, di ba? Yung mga ganyan tipo. Merong possibility na yung mga ibang nakatutok din doon, namely, yan nga, si Sen Kiko, tsaka si Sen Bam, may possibility sila makinabang. Diba? Parang given naman yun. Tingin ko, kung titingnan mo lang yung purely numero, titingnan mo lang purely yung paano yung laro ng numero, di ba, para doon sa last few slots na yun, that's definitely a possibility. Okay. Kasi diba, ang conventional wisdom is, lagi itong kinakot ng mga, mga politiko, politics is addition. So, yung endorsement ni Leni dito sa dalawang kandidato ng administrasyon, this is a welcome addition, no? Siyempre. Lalo na sa Senate. Kasi sa Senate, hindi naman winner hindi naman one vote, di ba? 12 boto, di ba? And yung fill up rate natin 8-9, di ba? So kung yung mga tao na normally boboto ng administrasyon kung si Leni Robredo boboto ng oposisyon, normally hindi pa kumpleto yung kanilang balota, di ba? Maaaring masway sila para, di ba, idagdag nila yung mga pangalang yan. Ngayong meron ng open endorsement. At iba to dun sa endorsement naman ni Sara kila Amy, na dating miyembro ng alyansa pero tinanggal, pero ang claim niya, siya yung umalis. At saka dito kay Camille, na nandun pa rin sa alyansa. Nandun pa rin. Oo. Iba yun, diba? Ibang audience ang kausap mo doon. Diba? Sa ganong klaseng endorsement. Ibang audience naman ang kausap mo dito sa endorsement ng isang Leni Robredo. Anong pwede mong, yung parang, anong tugon mo, Attorney Barry, dun sa mga, kasama yung mga kakamping na parang nagulat o na bad trip dito sa endorsement ni VP Leni? Sa totoo lang, di ba? Parang hayaan niyo si Leni Robredo. I mean, di ba? Sa totoo naman, di ba, in the last 2 years, almost 3, di ba? Parang hindi naman siya masyadong nagsasalita on national issues. Kilaro na niya yung kanyang desisyon na as far as she is concerned, ang magiging focus niya dito sa panahon na ito ay ang pagtutok sa kanyang pagtakbo sa Naga. Right? Yung usapin ng Naga. Ang dami nang binigay ng tao di ba? Mula 2013 na napilitan tumakbo dahil, di ba, nagkaroon ng clamor after namatay si Secches, to 2016 na out of the blue, biglang-bigla, pinatakbong vice-presidente, pinatakbong presidente ng 2022. Ayun natin, di ba? Parang masyado ng parang masyado na nating pinipin, di ba, lahat ng ating expectations sa kanya, di ba? Ironically, di ba, kung nagtitiwala tayo sa kanya, bakit naman parang galit na galit tayo every time na merong gagawin na somehow hindi papasok dun sa ating expectation, di ba? Ako,
kaya mo na eh, 'di ba? Yun yung point. Kung hindi ka naniniwala, di wag mong boto yung wag mong boto yung kanyang in-endorse, 'di ba? Yun yung point. Pero hayaan na natin yung tao na gawin kung ano yung tingin niyang tamang ginagawa. I think she's earned the right, 'di ba? To speak for herself. After speaking for, hindi ko alam, a particular movement, a particular group of people for the last 15 years, hindi man, 12 years. Diba? Nagugulat nga ako, pati yung mga tao na hindi naman sumuporta sa kanya noong 2022, may mga comment eh. Ganun ba? Ganun ba? Merong isang tao na alam kong iba yung binoto eh. Iba yung sinuportahan eh nung 2022. Aba, may comment dito kay ano. Ako, ito naman ang mo, di ba? Si Llamas ba yan? Hindi naman si Llamas. Hindi naman. Hindi ko naman gaganunin yung aking dating boss, di ba? Napakataas ng respeto ko doon. Oo. Tingin ko iba binoto ni Llamas noong 2022. May ano ako eh. May duda ako eh. Nung gino ko sa kanya, tumawa lang eh. Sabi ko, huli ka! Pero ang I agree naman sa sinasabi niyo, Attorney Barry, no? Pero ang sa akin lang kasi, yung ganyang expectations, natural yan eh. Yung the burden of very high expectations ng mga taga-suporta niya because she held herself to a very high standard and she was seen as someone very, very different in terms of her type of politics compared to the trapo politics that we have been used to. Kaya naturally, mabilis ma-disappoint yung mga tao. Kasi kung trapo ka, okay lang, tanggap na namin yan, trapo ka eh. Diba? Pero you're talking of someone different, diba? Kaya nandun yung Pero yun nga yung point, hindi ko mag-gets kung bakit ang read kagad ay trapo. Diba? Dahil hindi tayo nag-agree. I mean, hindi ako nag-agree na, personally, diba? Parang, kung ako siya, hindi ko siguro in-endorse yung dalawang taong yun. Diba? Publicly. Pero, naiintindihan ko, diba? Dahil kilala ko siya, kung saan manggagaling, at least yung kay Senator Manny. Pero and I assume na yung kay Secretary Abalos, ganun din. Di ba? Parang it's based on personal niyang pananaw, personal niyang pagkilala. So ako, hindi ko nag-gets na parang dahil hindi natin gusto tong tao at in-endorse niya, therefore trapo siya kagad. Parang ako, trapo yung naglalaro ka eh. Di ba? Na parang ginawa niya for some political advantage kahit na hindi siya naniniwala na itong taong ito ay okay naman. Yun yung point. Hindi ganoon ang pag-alala ko nga sa kanya. Yun nga yung ko eh. I don't think batay ito sa some kind of deep-seated political maneuver. At, di ba, sinasabi lang niya yan pero hindi talaga siya naniniwala. Hindi siya ganoon eh. I don't think ganun yun. Di ba? So ako, hindi ko i-concede o hindi ko ibibigay na, di ba, parang naging trapo na si Leni Robredo. Ako, I don't think so. Di ba? Magdi-disagree ako quite strongly sa sino mang mag-a-assert nung ganun. At sa tingin ko nga, kung hindi ka nag-agree, di fine. Di ba? Yun naman yun eh. Kaya lahat naman tayo dapat gumagawa ng ating sariling determinasyon. Di ba? Na kung ano yung sino dapat nating iboto, sino maayaw, sino hindi. Hindi lang naman dapat tayo umaasa sa endorsement ng mga taong gusto natin, di ba, etc. Pero ang point, dapat nag-aano rin yun, ini-extend din yung ganong klaseng pananaw the other way. Ibig sabihin, hindi naman po hindi ka nag-agree, kaagad-agad. Ang tingin mo na doon kay, mag-iiba na yung buong pananaw mo kay Leni Robredo. Di ba? I don't think fair din naman yun.